Magandang araw, Pilipinas! Bayan na ilipat na sa mga Bayanihan Village ang mga nawala ng bahay dahil sa lindol sa Cebu. Mas matibay ito at komportableng modular shelter units para sa mas ligtas at maayos na tuluyan ng mga earthquake survivor. Yan ang sentro ng balita ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. 2 linggo matapos ang kanyang unang pagbisita sa norteng bahagi ng Cebu na niyanig ng mapaminsalang lindol, bumalik si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito upang tiyakin na naibigay ang mga pangangailangan ng mga naging biktima ng lindol. Una niyang binisita ang Tent City o Bayanihan Village ng Bayan ng San Remigio kasama si DSWD Secretary Rex Gatchalian at Red Cross Chairman na si Dick Gordon, kung saan naipatayo na ang mga modular shelter na siyang pansamantalang tinutuluyan ng mga nawala ng tirahan, bunsod ng lindol o mga nakatira malapit sa mga no-build zone na dulot ng mga sinkhole at malalaking bitak sa lupa. Kompleto ito sa pasilidad gaya ng comfort rooms, lavatories, supply ng kuryente at proper ventilation. Meron pa itong child-friendly space at maging mobile kitchen ng Department of Social Welfare and Development na nagbibigay ng hot meals sa mga internally displaced persons o IDPs. I'm happy to report na meron na talaga lahat na nasiraan ng bahay ay meron ng tinitirahan kahit na tent lang muna. Kung makita ninyo doon sa yung dinaanan natin Tent City, pinapalitan na natin yung tent at inalagay na natin yung mas maganda, mas matibay na housing para sa ating tinatawag na modular shelter na ating bagong binibigay pagka nagkakaganito. Kaya ako ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga first responder, lahat ng ating mga volunteer, pati na yung mga agencies of government at maganda naman ang naging response. Siguro hindi naman tayo mapapahiya sa tao na sabi natin basta't may pangangailangan ay nandyan ang pamahalaan. Maayos lahat ng tao na naging biktima ay meron ng sinisilungan, meron silang kinakain, meron silang kinukuhanan ng tubig, meron silang ginagamit na toilet facilities na maayos, at lahat pa ng kung ano pa ang pangangailangan going forward. Dagdag ni Pangulong Marcos Jr., nagsimula na sa pamamahagi ang Department of Human Settlements and Urban Development ng housing materials para makapagpatayo muli ng kanilang bahay ang mga apektadong kababayan. Ang DSUD ang nagbigay ng construction material para masimulan na ng ating mga kababayan na mag-reconstruct ng kanilang mga bahay, yung mga sira na, yung mga nawala talaga na bahay, yung babalikan natin. But for now, I think okay naman tayo. We'll keep working to make sure everybody's okay, everybody's healthy, everybody has what they need. Bumisita rin sa Cebu Provincial Hospital sa lungsod ng Bugo ang Pangulo kasama si DPWH Secretary Vince Dizon upang tingnan ang renovations at pagsasaayos sa mga sira ng ospital. Nagpasalamat din ang Pangulo sa lahat ng mga naging kaagapay ng pamahalaan upang tulungan ang mga naging biktima ng lindol. Gaya ng nasabi ko nung last time ako nandito, hindi ito naman minsanan lang, patuloy pa ito kung ano pa ang pangangailangan. Pati may magandang idea ang ginawa yung Red Cross, naglagay ng swimming pool para sa bata. Parang maliit lang na bagay, pero hindi dahil ang mga bata kahit papano talagang nayanig ang isip nila dahil sa lindol, tapos nawalan ng bahay, tapos lumipat dito. At least nakita mo, tumatawa na naman, nagsisigaw. Malaking bagay yan para sa mental health ng ating mga kabataan. Magpapatayo din ng Bayanihan Village sa bayan ng Daan Bantayan at maging sa Tarragona, Davao Oriental na niyanig din ng malakas na lindol. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.